Karanasan na sa pamamagitan ng kanyang salitang inihahatid sa ating mga puso ang kaganapan at katuparan lahat ng ating pangarap sa buhay, maging sa ating mga mahal ay patuloy po nating maranasan. Ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hangin ko po sa aklat ng Salmo 91, Kabanata 1, talata Psalms 91 verse 1 to 16. Lagi na natin itong sinasabi, pero pag nilayan po natin sa oras na ito at ating basahin sa ating sariling wika. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nakitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darakal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay, kahit saan daw ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Samahan po ninyo ako, ang sabi ng Diyos, aking iligtas ng tapat sa akin, at ingatan kong sino mang taong ako'y kikiladlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung maihilay sasaklolohan. Aking iligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ang mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Pwede na po kayong magsiupo sa presensya ng Diyos na buhay. At mula po dito sa Psalm 91, na lagi nating sinasampit, binabanggit pagkatapos ng gawain, nais ko pong ialok sa inyo ang ganitong topic, mga kapatid, faith in the care of God. O sa ating sariling wika, ligtas tayo sa pag-iingat ng Diyos, sa malasakit ng Diyos sa ating buhay. Madalas po natin itong mapakinggan, kaya lang minsan mga kapatid,
Kapag inuusal ng ating mga labi, dahil kabisado na natin, yung iba nagmamadali. May mga naglilid po ng Psalm 91 after ng gawain, na parang may naghihintay na taxi sa baba, dahil nagmamadali, o may naghihintay na jowa sa pintuan ng simbahan, dahil yung iba po tila nagmamadali, mga kapatid. Bakit itong napili kong ihandog o ihain o ialok sa inyo sa oras na ito? Ito po yung inspirasyon ng Diyos sa ating servant leader. Sa dinami-dami po ng pwede nating usalin sa Psalm, ito po ang ibinigay ng Panginoon sa ating minamahal na lingkod at ito po tungkol sa pagtitiwala natin sa Diyos. The theme of Psalm 91 is simply, the one who makes the Lord his refuge will find great protection from God. This is a promise to those who trust in God. It is a promise to the one who dwells in the shelter of the Most High. A shelter only protects those who get under it. Kung ihahatid po natin ito sa New Testament, pwede nating sabihin, mga kapatid, na ang summary nito ay masumpungan po natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano ang sabi po ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Subalit higit sa lahat, pag sumakita ninyo, mabuhay kayo ayon sa katwiran ng Diyos at ang lahat ng inyong pangangailangan, kalakasan, kalusugan, kagalingan, kayamanan, kaligayahan. Ang lahat ng ito, sabi ng salita ng Panginoon, idadagdag niya sa ating buhay. Hindi po mahirap sa Diyos na pagpalain ang ating buhay. Hindi mahirap sa Diyos na maranasan natin ang sinasabi natin sa ating kapwang Happy New Year. Happy New Year. Maligayang bagong taon. At nais po ng Diyos na pumasok tayo sa panibagong taon ng ating buhay, naranas natin ang kanyang proteksyon. Naranas po natin ang pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung inuusal po natin, dinarasal, binabanggit ang Psalm 91, mga kapatid, una, ingatan ito ng inyong mga puso. Huwag lamang kabisaduhin ng ating isipan, ingatan ito ng ating mga puso. Ikalawa, mga kapatid, ideklara ito, sambitin natin ng may pananampalataya. May Diyos na mag-iingat sa akin. May Diyos na susubaybay sa akin. May Diyos na maghahatid, magbibigay ng kanyang mga anghel upang samahan ako. At may Diyos na anumang sandali na aking tawagan, tutugon sa aking dalangin. Kaya kung inuusal po natin ito, mga kapatid, sambitin natin ito ng may pananampalataya. Ikatlo, mga kapatid, with declaration. Mangyayari ito sa aking buhay. Magaganap ito sa aking buhay, sa aking pamilya, dahil makapangyarihan ang El Shaddai na aking kinilala sa aking buhay. Amen? Nasundan nyo, mga kapatid, ingatan ng iyong puso. Usalin ng iyong bibig na may pananampalataya at ideklara mo na mangyayari ito sa iyong buhay. Kapag sinabi mong Happy New Year, ideklara mo na ang 2024 ng buhay kong ito, happy ako. Amen? Kaya kahit mayroon kang pagsubok, may nangiinis sa iyo,
may nag-iintriga sa iyo, alalahanin mo yung declaration mo. Kahit iniinis ako ng sister na ito, dapat happy ako. Bakit? Kasi iyan ang idineklara mong mangyayari sa buhay mo. Amen. Personal na karanasan ito, mga kapatid. Punta po kami sa Catanduanes kasama yung isa nating preacher. Bago kami lumanding doon sa airport sa Catanduanes, nakasagpa kami ng malakas na hangin. Sapagkat may bagyo po ng panahong iyon. Talagang para kang nasa rough road. Yung kasama namin doon sa aeroplano, dinig na dinig ko yung sigaw ng isang babae. Na ang sabi niya, mamamatay na tayo dito. Mamamatay na tayo. Ako, declaration ko sa aking sarili, kung gusto ninyo, kayo na lang. Ayaw ko pa. Mag-preach pa ako sa diocese ng Catanduanes. Nag-Salmo 91 po kami nung kasama kong preacher. Hindi pa tapos ang Psalm 91 na usalin ng aming mga bibig, pumayapa yung malakas na hangin, nakalanding kami ng maayos. Naimbitahan po ako na mag-preach sa lugar ng Iligan City sa kanilang anniversary. Landing kami sa Cagayan de Oro, sakay ng bus papuntang Iligan. Mga kapatid, habang bumibiyahe yung bus namin na sandwich kami, sa nagbabarilan, nagpuputukan ng mga taong sa labas at sa ating mga kasundaluhan. Yung bus namin, ang ginagamit na cover ng bawat isa. Sumisigaw yung mga naroon. Pero yung mga kasama ko na workers, nag-Salmo 91 kami. Yung bus, may tama. Pero yung mga anak ni El Shaddai, walang tama. Amen? Dapat wala kayong tama. Ano ibig ko sabihin? Dapat